Do not watch the movie in the middle of the night. Do not watch the movie alone. And if you see the words photo number 1 pop up on your screen, you have about 4 seconds to shut off the movie if you're already kind of freaking out. Simulan natin buddies sa umpisa, basic facts tungkol sa movie. Ang pelikula ay idinirect ni Michael Goy at inilabas ang pelikula noong May 2011. Lumabas ang pelikula buddies sa United States. Now, despite being more or less 9 years old movie ay ngayong 2020 lang ito nakakuha ng atensyon sa mga tao at ang dahilan ay you bet, TikTok na naman. May isang TikTok video kasi ang ini-upload ng isang user na may pangalang Alay ang nag-viral. Panoorin natin ang clip na ito. Sa video buddy ay makikita ang reaksyon ng magbabarkada bago panoorin ang video. Masaya sila pero ilang sandali lang ang lumipas ay ito na ang kanilang naging reaksyon. Makikita rin buddy sa TV screen ang mga katagang the following film is based on actual events na pag-uusapan natin maya-maya. At basically yun ang origin kung bakit natin pag-uusapan ang bagay na ito ngayon. Nang dahil sa TikTok video ito ay maraming tao ang na-curious kung ano nga ba ang nilalaman ng video, and you bet, isa rin sa mga dahilan kung bakit nag-viral ito ay available ang full movie sa biggest video streaming website online, ang YouTube. At hindi nga nagtagal nang dahil sa pagiging viral ng pelikulang ito ngayong 2020 ay mabilis na nakarating ito sa mismong direktor ni si Michael Goy at nagbigay ng babala para sa mga taong magtatangkang panoorin ang pelikulang Megan is Missing. Hello, my friends on TikTok. This is Michael Goy, the writer-director of Megan is Missing. And I got a text from Amber Perkins, the lead actress in my movie, that it was exploding on TikTok at the moment. And I didn't get to give you the customary things that I used to give people before they watched Megan is Missing, which are: do not watch the movie in the middle of the night. Do not watch the movie alone. And if you see the words photo number 1 pop up on your screen, you have about 4 seconds to shut off the movie if you're already kind of freaking out before you start seeing things that maybe you don't want to see. So apologies to those who are already posting about how the movie has freaked them out, but fair warning to those of you who are still contemplating watching the film. Thanks. So, the big question, ano nga ba ang istorya ng Megan is Missing? Dapat nga ba nating wag panoorin ito? Well, let's start from the beginning. Umiikot ang buong pelikula sa dalawang karakter na babae. Sila sina Megan Stewart at Amy Herman. Bagamat magkaiba sila ng ugali ay nakabuo sila ng malalim na pagkakaibigan. Si Megan kasi ay nakakaranas ng pananakit sa kanyang mga magulang. Hindi niya alam kung sino ang kanyang tunay na itay at ang kanyang stepfather naman ay, alam nyo na, niyayari siya simula nung 9 years old pa lamang. Ang gusto lamang ni Megan sa buhay ay makahanap ng isang tao na mag-aalaga at magmamahal sa kanya. Samantalang si Amy naman ay go with the flow. Gustong mag-party-party, magmomol sa kung saan at ayaw niyang bitawan ang kanyang pagkahumaling sa kamunduhan. Fast forward tayo buddy, papasok ang isang karakter na may pangalang Josh. Ipinakilala si Megan kay Josh at dito nagsimula ang kanilang pagkakaibigan. Gusto sanang makipag-usap ni Megan kay Josh na nakabukas ang camera, ngunit hindi ito magawa ni Josh dahil daw nasira ng kanyang kapatid ang webcam na gamit niya. Ngayon, nagkaroon ng pag-uusap ang dalawa, naging magkaibigan sila at January 7 ay napag-usapan nilang mag-date. At dito na nga, nagsimula ang hindi magagandang pangyayari kay Megan. Ilang araw na hindi makontak ni Amy si Megan. Bilang best friend ay nagsimula namang gumawa ng sariling investigasyon para matuntun si Megan. Kinontak niya si Josh para tanungin kung nasaan ang kanyang kaibigan. Ngunit ang kanyang tugon ay hindi niya alam. Ilang araw ang lumipas ay inireport ito sa mga kapulisan at sila na mismo ang gumawa ng paraan para mahanap si Megan. Hindi nagtagal ay nakakuha sila ng CCTV footage kung saan huling nakita si Megan at makikita sa video na may isang tao ang kumuha sa kanya. Panoorin natin ang clip na ito.
Days have passed. Sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad ay nakita nila sa isang website ang larawan kung saan makikita mismo si Megan na pinapahirapan. Ang website kung saan nakita nila ang litrato ay ginawa para sa mga taong may kakaibang kagustuhan sa buhay. Tulad na lang ng gusto nilang nakakakita o nakakapanood ng mga taong hirapan. Gusto nilang makakita ng tao na kumakain ng dumi ng tao, mga tao na nagpapanggap bilang aso, mga taong gustong umano ng aso at marami pang iba. I know, it's kinda weird, but believe it or not, ay nag-e-exist ang mga website na ito magpasa hanggang ngayon. Now, going back, talking about yung mga nakita nilang litrato, ipapakita ko sa inyo ito pero i-blur ko na lamang dahil medyo hindi maganda sa mata ang mga susunod na litrato. Ngayon, sa patuloy na investigasyon ng mga otoridad ay may nakita pa silang isang video camera na kalaunay sinabi na ginamit ni Josh upang kunan ang mga eksenang ginawa kay Megan at i-upload sa internet. Binuksan nila ito at tumambad ang ilang mga video ni Megan mismo kung saan makikitang, nakakapanlumo ang kalagayan ni Megan. And as we all know, hindi ko maaaring ipakita ito sa inyo. Magbibigay na lamang ako siguro ng ilang mga screenshot para ma-feel ang buong ambience ng pinagdadaanan ni Megan. Ilan lamang ito sa mga iyon. Ngayon buddy, sa huling parte ng pelikula ay makikita si Megan na sa isang drum at kalaunay ibinaon ng sa lupa. End of the story. Basically buddy, iyon ang ilang mga key points para maintindihan natin ang pelikula. May isang babae ang may nakilalang lalaki online, nakipagkita at nayari kumbaga. Now, the million-dollar question, totoo ba o base ba ito sa totoong mga pangyayari sa totoong buhay? Well, it's kinda confusing in a way. Let me explain. Bagamat sinabi mismo ng direktor na hindi totoo ang lahat at pawang gawa-gawa lamang, ay marami ang mga insidente sa buong mundo ang may kaparehong nangyari sa pelikula. Tulad na lamang ng kaso ni Miranda Gadis at Ashley Pand. Basically, ay nakita ng isa sa kanila sa isang drum at sinemento tulad ng sa huling parte ng Megan is Missing. Regarding naman buddy sa statement na the following film is based on actual events, ay malawak ito. Pwede kasing isang parte lang ng kaso o pangyayari ang kunin ng direktor at sabihin na niyang totoong nangyari ang lahat. Pero in reality ay hindi lahat ng mapapanood sa pelikula ay totoo. Binibigyan kasi ito ng bawat direktor ng puso at twist para hindi maging boring ang pelikula. Binibigyan ng flow kumbaga, ini-interconnect ang bawat pangyayari para makabuo ng masterpiece. Ginagamit din nila ito para mas ma-feel ng mga manonood ang bawat eksena. Isa rin sa mga dahilan kung bakit nag-viral ang pelikula ay lahat tayo makakarelate dahil true to life nga talaga ang istorya. Maaari tayong makita ng tao online, makipagkita at kalaunay malaman na ang inaakala mong tao pala na mabait ay ang siya pang gagawa ng hindi maganda sa iyo. At siguro buddy, diyan na matatapos ang video ito.